Siyam ang sugatan sa karambola ng tatlong jeep sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Ang dahilan daw niyan, pumalyang preno. Nagbabalik si Brian Basa. Nakabukas pa ang hood ng tumagilid na jeep na ito sa northbound lane ng Commonwealth Avenue malapit sa Tandang Sora sa Quezon City kaninang umaga. Katabi niyan ang isa pang jeep na nakabanggaan ito. Ayon sa driver ng nabanggang jeep na si Rolando Rubia, nakahinto siya malapit sa Tandang Sora para magsakay ng pasahero nang bigla siyang tamaan ng jeep na tumagilid. Hindi man nahagip sa kanyang cellphone video, may ikatlong jeep pa raw na pinagmulan ng karambola. Laking gulat ko na may bumangga sa tagiliran ko. Hindi ko alam pala may bumangga pala sa jeep ng bumangga sa akin. Kaya nagulat ako na bigla nang tumaob yung jeep sa harap sa tagiliran ko. Ayon naman sa nagmamaneho ng tumagilid na jeep na si Fernando Cadayona, binabagtas niya ang kalsada nang mawalan umano ng preno ang ikatlong jeep na kasunod niya. Sa bilis takbo niya, wala na siyang ibang maiwasan kaysa tao ang mabangga. Madisgrasya pa. Diyan na lang niya tinumbok sa akin. Kaya nung pagtumbok sa akin, umikot. Pag-ikot yung akin, sabay tumba. Kwento sa amin ng mga tsuper, itong jeep na ito ang binangga ng nawalan daw ng preno. Pagkatumbok sa jeep na ito naman ang tumama sa kaliwang nguso ng jeep na ito na naging sanhi ng pagtagilid nito. Ayon sa pulis, 9 ang sugatan sa aksidente. 6 sa kanila ang dinala sa ospital. Problemado sina Fernando at Rolando kung paanong makakapaghanap buhay ngayong sira ang kanilang mga jeep. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang tsuper ng ikatlong jeep na pinag-ugatan ng aksidente. Pero nangako raw ito na sasagutin ang pagpapagawa sa mga nabanggang sasakyan, pati ang pagpapagamot sa mga sugatang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.